Bukod sa Tuna Festival, meron kaming inasikaso ni King Kong dito sa General Santos City. Konnichiwa, Jana des. Welcome to another ganap with me dito sa Mindanao. Today is September 3, 2024. Tuesday at ika-8 day na ng aming bakasyon dito sa Sarangani. Pero today nga ay nag-impake kami kasi papunta kami sa General Santos City. Pamula nga dito sa Maitum sa hometown ni King Kong ay mga 3 hours pa yung biyahe hanggang Jensan. Ito pala yung pinaka first time kong sumakay ng tricycle dito. Ang tawag nga nila sa tricycle dito ay sikat. Pinapili pa nga ako ni King Kong dyan kung sa harap or sa likod daw ako uupo. Sabi ko dito na lang muna. Sabi ko next time naman sa harap. Lagi nga nila akong tinatawanan kapag binabanggit ko na gusto kong makasakay sa ganito. Sa amin kasi sa Quezon, iba ang forma ng tricycle kaya bago sa akin yung mga ganito. Bumiyahe lang kami saglit para makapunta nga sa sakayan. Ang una namin pinuntahan ay bus stop. Kaso sabi mga 11 AM pa daw yung dating ng bus. Kaya nagbakasakali kami na dito na lang sa van sumakay. At buti na lang meron nga paalis na agad na van kasi mga 9 AM pa lang ng mga time na to. 3 hours yung biyahe at medyo struggle nga lang si King Kong sa pwesto niya kasi dun siya sa gitna sa mataas na upuan. Etong Jensen na nga, pinakamalapit na city yata sa kanila. Meron din ako nakita dito na electric jeep, etong color yellow-green at ganito yung itsura niya. Wala pang ganito dun sa amin pero sa Manila nakasakay naman na ako. Tuwang-tuwa nga ako kasi lahat sa akin dito ay bago. Noon kasi dumating kami nung August 26 sa airport dito nga sa Jensen, hindi din kami nakagala kasi diretso na agad kami ng Maitum. At pagbaba namin sa terminal ng mga van, dumiretso na agad kami dito sa SM City General Santos. Shout out sa aking mga viewers na mga taga Jensen at saka sa mga friends ko din na mga taga Jensen. Hello po. Dito na din kami kumain ng lunch. Dinala ko ni King Kong dito sa Rib Shack. Akala ko pa sobrang mahal. Akala ko mga steak. Hindi pala. Para din siyang mang inasal, only rice siya. Pero dito, merong mga pork din na ino-offer. Ang in-order ko ay pork barbecue at si King Kong din pala. Same kami ng in-order. Syempre, nakadalo agad kami ng rice. Murag nasa 120 plus laang. Kamura Char, Bisaya. Barato kaayo, uy. Char. Ito palang aesthetic kong bagong maleta ay nasa TikTok ko sa Yellow Basket. Kung gusto niyo bumili, i-check niyo lang din. Sabi ni King Kong, nakapagtrabaho nga din daw siya sa mall na to, kaya kabisado niya yung lugar dito. Dinala niya muna ako dito sa Starbucks para magpahinga at umalis muna siya kasi meron siyang aasikasuhin mga papeles. Mabilis lang din naman siya, tsaka wala namang problema, magaling naman ako magbisaya. Charing kabaligtaran. Nung nag-post nga ako na nandito ako sa Jensen, may mga nag-comment na mga viewers kaso hindi ko nga sila ma-meet kasi inaantay ko nga to si King Kong at ang dami din naming bit. Pero maraming salamat po palagi sa panonood at pagsuporta sa aming mga vlogs. O diba, pinanindigan niya na yung pagiging King Kong. Nag-picture-picture nga din ako dito syempre for remembrance with our baby blank sa tiyan ko. Hindi pa namin finalize yung name. Pero alam nyo naman na yung gender, diba? It's a baby girl. Meron na kaming napupuso ang mga names pero hindi pa kami 100% sure. Kung meron kayong suggestion for a name sa baby girl, comment down below. Nag-check-in na din pala kami dito sa aming pag-i-stayan for 4 days. Malapit lang din naman sa mga mall. Actually, pwedeng lakadin kaso nga lang ako'y buntis at madami kaming bit-bit. Dito kami nagstay sa Red Doors. Nakita nga lang din namin to sa online kaya nagpabook na kami ng early. Sakto lang yung room na nakuha namin para sa aming dalawa. Parang 700 yata or 800 per day dito. 1 day, 1 night. Bed for 2, may TV din naman. Medyo mas spacious pa nga daw to kaysa last time na napuntahan ni King Kong Meron din ditong hot and cold shower and toilet in one. Pwede na, decent na siya kasi napaka-accessible niya din naman talaga sa KCC Mall at saka sa SM. Nagpahinga lang kami ng konti, humiga. Iniwan lang yung gamit at dinala niya naman ako dito sa KCC Mall. Ito naman, nilakad lang namin kasi mas malapit talaga to dun sa pinag-i-stayan namin. Nagpapahanap kasi ng CCTV si Auntie Tess kaya bumili na kami dito. Tapos nagustuhan nga naming magpalinis ng kuko si King Kong lang pala kasi okay pa naman yung sa akin at plan ko sanang magpa-foot spa. Kaso hindi pala siya ganun ka-advisable sa buntis kasi baka bigla-bigla mag-labor. Maigi na nga yung nag-iingat kaya hindi na lang. At tingnan nyo naman to si King Kong, napaka-arte. Pinagel pa niya. Naka-experience kasi magpa-gel, abay lagi nang gustong magpa-gel. And shoutout pala kay Miss Andrea na naglinis ng kuko ni King Kong, napakabait tsaka napakadaling kausap. Dito lang pala to sa second floor, sa KCC Mall pa rin, dito sa The Prime Lounge. Yung last na uwi ni King Kong, dito nga din daw siya nagpalinis kaya dito din kami nagpunta ngayon. Maraming salamat po. Nabanggit ko din pala na Tuna Festival nung mga panahon na to pero masyado na kaming pagod at medyo maulan din nung mga time na to kaya dito na lang kami kumain sa Chowking. Total pares naman kaming galing abroad nagka-crave talaga kami sa mga fast food dito sa Pilipinas. And that's it for today. Abangan nyo pa ang part 2 ng aming Jensen trip. Jane, mite ko arigato. Bye bye. See you on my next vlog.